So hello, what's up? Magandang araw sa ating lahat. This is Marky Lapsa once again. So for today's video mga kalapsa, let's talk about online lending application. So kagabi po mga kalapsa, meron po tayong naka-video call na isang biktima ng online lending application. Gustong gusto niya talaga ako makausap. Nakiusap po siya sa akin dahil hindi po siya satisfied sa mga motivational videos na ina-upload natin, motivational messages na ina-upload natin sa community natin. So, yun nga, gumawa siya ng way para makausap ko. So, syempre, as a OLA defender, OLA victim dati, binigay ko yung mga naging experience ko, binigay ko yung mga ideas para syempre makarecover siya sa problema niya sa online lending application. Gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi mga ka-lifestyle, huwag nyong ituon yung buong oras nyo, buong isipan nyo, attention sa online lending application, yung problema nyo. Kasi the more na nag-focus kayo sa online lending application, the more na mag-struggle kayo sa buhay nyo. Maniwala kayo sa hindi. Gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi mga ka-lifestyle, lilipas din yan. Okay? Lilipas din yan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil lilipas din yan. Lahat ng online lending application mga ka-lifestyle is illegal. Meron akong isang podcast na napanood mga ka-lifestyle na meron akong clip doon na tumatak sa aking isipan. Sabi ni attorney doon na lahat ng online lending application is illegal kasi nga walang hard copy na documents na galing sa iyo na merong pirma. Okay? So dun pa lang mga ka-lifestyle, mapapaisip ka na lahat talaga wala, 'di ba? Kahit ikaw mismo alam mo na through through internet, through apps lang talaga tayo pumipirma, wala talagang hard documents tayo. Silang pinanghawakan na galing sa atin. So illegal sila. Etong videos natin mga lifestyle, hindi to nag-encourage na wag nyo talagang bayaran yung utang nyo sa OLA. Especially yung mga baguhang mga nanonood ng videos natin na wala pa gaanong online lending application na pinasukan. Meron silang isa. Baka kasi isipin nila na pwede pa lang hindi bayaran. Etong videos na to, itong content na to is para to dun sa mga naharas na, then para to dun sa mga hindi alam yung gagawin, especially walang-wala talagang ibabayad. Okay? So sana nagigets nyo, nakukuha nyo yung point ko. So sabi ni sir na yun na nga, yung ka-workmate niya na ka-workmate niya sa kanila company, tinatawagan na. So nahihiya na siyang magtrabaho. So siyempre ako nag-advise ako. Sabi ko, sir, lahat ng mga na-experience ko nga dati. Umabot na nga sa point na naghahanap ako ng lugar na ako lang mag-isa. Then gusto ko kasing sigaw, nakatulala lang ako. Yun. Kasi nga medyo mabigat talaga sa damdamin. Kung hindi mo alam yung way or solution kung paano haharapin yung problema mo sa online lending application. So ito lang, take note lang mga ka-lifestyle. Kung isa ka sa mga namumroblema sa online lending application na baka makulong ka, ipabarangay ka, pahiya ka, huwag kayong matakot. Kasi known na po talaga sa buong mundo yung online lending application na harass, scammer,
So, my point here is mas paniniwalaan kayo ng mga taong nakapaligid sa inyo if you explain well, okay? Yung side mo, kung bakit nagka-problema ka, hindi ka nakabayad. So, huwag kayong matakot na i-share yung problema niyo sa iba. Naka-lifestyle. So, yun yung mga way. At take note mga lifestyle, the best way talaga is i-apply nyo yung Didmatology. Yun lang talaga yung pinaka the best way. I-let go nyo, i-forget nyo yung ola nyo. Yun lang talaga yung nakikita kong the best solutions. In that case, hindi na kayo habulin ng all agent, especially kung nag-change SIM card ka. Ako actually hindi ako nag-change SIM card. Lahat dati ng mga tumatawag is block lang ako ng block. Don't tell me, meron silang unlimited SIM cards, unlimited numbers, di ba? So, if ever you, try nyo. Kung ayaw nyo talaga mag-change SIM card, block lang kayo. Kung alam nyo na agent yung tumatawag, sagutin nyo, then pag narinig nyo na sinigawan kayo agent na yan, block. Ganun lang ka-easy mga ka-lifestyle. Pero disclaimer po, I'm not doing this, I'm not sharing these ideas to tolerate those people na mag-focus na lang na hindi bayaran yung kanilang mga ola. Kasi in my case mga lifestyle, lahat ng mga na-experience nyo is wala lang talaga yan sa dati. Actually 20 mahigit yung ola ko, pero yun ngayon naka-recover na tayo. Nanonood lang din ako ng mga videos, motivational videos to help yung mga victims gaya ko, hanggang sa yun naka-recover na ako, na-i-apply ko yung mga suggestions, ideas nila, and yun, naka-move on ako. So kaya nga napulit-ulit kong sinasabi, makakayanan nyo rin yan, then lilipas din yan mga ka-lifestyle, maniwala kayo, lilipas din yan. Actually wala naman talagang problemang hindi nasusolusyonan. Okay? So kaya ko, bakit kayo hindi, di ba? So yun lang mga ka-lifestyle. I hope na huwag kayo masyadong mag-focus sa problema nyo sa ola, dahil para hindi maapektuhan yung mental health issues nyo, at lalong-lalo na yung pamilya nyo. Okay? So yun lang mga ka-lifestyle. I hope naintindihan nyo ng maayos at naliwanagan kayo sa ating explanation ngayon. Sana walang magreklamo na yun, hindi nila naintindihan. And para to doon sa mga open-minded na malawak yung pangunawa sa mga videos natin. So yun lang, maraming salamat. God bless. Peace.